Isinumite na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman ang ika-4 na listahan ng mga pinakakasuhan kaugnay ng flood control scandal. At kasama na naman dyan si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Nagbabalik sa Gerard de la Peña. What the world needs now is love. Yan ang nakasulat sa inilabas na placard. Patay tayo dyan. Sabi nga, what the world needs now is love, not greed. Naku po, patay tayo dyan. Alam mo, ako, I believe love is really important. Okay? Ako naniniwala naman ako dyan. As a matter of fact, love is the language that we should speak every time, di ba? Kaya lang, sa mga panahong ito, mas importante yung justice. Sa tingin ko lang kung sino man itong taga-ICI nito. What the people need, ewan ko basta kung may S o wala, bahala na kayo. What the people needs, with S na nga lang, is justice, not love. Kailangan magkaroon ng katarungan. Without justice, there will be no love. Yan ang lagi ninyong pagkakatandaan. Pag walang hustisya tayong makikita, wala talagang pagmamahal na mangyayari. Halimbawa, paano mo masasabing dapat nating mahalin ng ating bayan kung hirap na hirap tayong makita na nagbabayad ng kanilang kasalanan, itong mga lumapastangan. Hindi ko natin basta pwedeng sabihin lang na what the world need now is love. Ito, pakinggan ninyo yung kanyang pangalawang sinabi. Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes Jr. sa kanilang press conference. Panawagan niya ni Reyes sa publiko sa gitna ng investigasyon sa bilyong pisong anomalya sa flood control projects. So, kaya ang pag-ibig hindi yung swapan ka, dapat pera tinatago mo, hindi share. Yun, dapat i-share mo. Sorry medyo sablay talaga sir. Sablay yung inyong panawagan na dapat nagmamahalan, dapat i-share. Gusto niyo bang ma-sharean kayo? Hindi, ako nagtatanong lang ako. Ito yung tanong lang, sir. Ano yan? Ba't yung sinasabi yan? Gusto niyo ma-sharean kayo? Ma-Ed Sheeran kayo, ha? Hindi ma-sharean, ma-Ed Sheeran. Makantahan baga? Kayo talaga. Mali yung ninyo, understanding ninyo eh. Hindi kasi alam mo, may nagnakaw. May naglapastangan ng pera natin. Tapos ang sagot mo, what the world needs is love and we have to share. So i-share yung ninakaw? Medyo, sorry to say medyo sablay po yun. Naku po, patay tayo dyan. Medyo sablay yun, sir. Yun lang, we need love eh. Ang lumal sa atin kasi parang gusto natin naging swapang atin na lahat. Sometimes, we have to realize hindi naman tayo mayaman na country. So tama, i-share na lang ninyo para lahat tayo yumaman. Tama ba? Tama ba? Gago! Di, banat ba? Baka hindi naman yun yung context. Ikaw naman. Oo nga naman. Kaya nga tinatanong ko Tinatanong ko, ano yung isi-share? Yung ninakaw? Kanino isi-share? Doon sa mga nag-iimbestiga o doon sa mga nagre-reklamo? Ako, nagtatanong lang ako, sir, ha? Oh. Ngayong araw, nagsumite ng ika-4 na interim report ng ICI sa Office of the Ombudsman. Kaugnay naman ito sa 95 million peso flood control project sa Bukawi, Bulacan. Inirekomenda ng ICI na sampahan ng kasong administratibo si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, pati na rin ang dating DPWH Undersecretaries na sina Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral, at dating DPWH Engineer na si Henry Alcantara at iba pa, dahil daw yan sa posibleng paglabag nila sa Code of Conduct at Ethical Standards for Public Officials and Employees. Inirekomenda rin na sampahan ng kasong administratibo at kriminal tulad ng graft at malversation of public funds sina Alcantara at iba pang dating DPWH engineers na sina Bryce Hernandez. Gayon din ang contractor na top-notch. Biguraw ang mga opisyal na ito na siguruhing maayos na may patutupad. So yan Pero ito, pakinggan natin itong part na ito na dito talaga na nabanggit na ni Tiangco na dapat tila managot din itong si Romualdez. Pakinggan ho natin ito. More on the multi-billion peso flood control corruption scandal. On Thursday, here in Dateline Philippines, the lawyer of resigned Congressman Zaldico challenged Navotas Representative Toby Tiangco to take his accusations against court to court. Tiangco had filed an ethics complaint against Co when he was still a congressman for betrayal of public trust in connection with the flood control mess. Joining us now on the program, Congressman Toby Tiangco himself. Congressman, thanks for joining us today. Welcome to the program. Yes, Carmina. Yes, good noon. All right, so Attorney Rondain said a lot of things here yesterday. One of the things that he said is that he can categorically state that his client is innocent. Your action to that first. That's not true. Definitely not true. But alam mo kung inosente yung kliyente niya bilang abogado, 'di ba? Siya dapat ang unang-unang magsasabi sa kliyente niya na umuwi, 'di ba? Yung ginagamit niyang alibi na may security risk. Nakita naman natin, no? Noong una ang ginamit na dahilan is medical reason, pero hindi naman sila nagpakita ng kahit anong medical certificate, no? Magandang punto 'yun kasi 'di ba sinasabi natin ni Zaldico medical. Siguro dahil doon sa mga naglabasang flight manifesto na palipat-lipat siya ng bansa, nasuplak po yung dahilan niyang medical. So ngayon, may bago na silang dahilan. Para naman iba kwento. Diba? Ano yung dahilan na yon? Na ang dahilan na yon ay delikado ang kanyang buhay. Na maaari siyang, alam mo na, barilin daw. Yun ang bago nilang dahilan.
Pangalawa, ngayon sinasabi nila security risk. We have to ask the government agencies, tanungin natin yung PNP, yung NBI, yung NSA, kung talaga may security risk ba, no? Sandali. Paano kung ang gustong pumatay sa kanya, taga-gobyerno? Hindi kasi, dalawa lang naman yan eh. Ito dalawa lang yan eh. Kasi yung let's assume, okay? Let's assume that totoo yung sinasabi na may gustong pumatay sa kanya. Dalawa lang yan. Sino? Yung mga galit na galit sa korupsyon? Gusto siyang patayin? Pero sa tingin ko, since he is part of the government before, friendship niya pa si Speaker, close friendship niya, he can be protected. Tama, mali? Yeah? Or, ang gustong pumatay sa kanya ay yung mga nasa gobyerno. Di ba? Kasi sinasabi ni Tiangco dito, pwede ka naman proteksyonan ng gobyerno. Tama, dahil nasa gobyerno ka naman eh. Pero kung ang gustong pumatay sa'yo ay nasa gobyerno, bakit kanila gustong patayin? Yun ang tanong doon eh. Di ba? Bakit kanila gustong patayin? Dahil ba sa may nalalaman kang ayaw nilang malaman na ng iba? O baka naman, natatakot sila na isumbong mo na talaga kung sino nag-utos sa'yo. Di ba? Gago! Na ipa-deliver dyan malapit sa Malacanang. O. Gago! So, alin doon? Alin doon? Tanong natin sa abogado, alin doon yung bakit at sino gusto magpapatay sa kanya? Kasi kung ako kung sinasabi mong gusto magpapatay sa'yo, taong bayan, halimbawa lang yung mga galit-galit, kayang-kaya mo yan, ilan na security mo eh. Di ba? 40 ba yun? Umabot 40 daw ang security mo. May isa sarili ka ng batalyon, di ba? Pag sundo pa lang yan, di na makakalapit yung mga tao sa'yo. Di ba? So, I don't think that's, sabi nga, maaaring hindi yun ang talagang rason. O baka naman, ang talagang gusto magpapatay sa'yo, ang tunay na mastermind. Naku. Gago! Ang tanong, yung mastermind ba na yun ay Bonjing o Bangag? Gago! Sino kaya doon sa dalawa na yun? Hindi natin alam eh. Kaya nga tinatanong natin eh. Tingnan natin, siya abogado, di ba? Ano kayang legal basis nung sinasabi niya na pag may security risk, a-advisean niya yung kliyente niya na wag umuwi? Walang batas na nagsasabi na pag may security risk, pwede kang magtago sa ibang bansa at wag kang umuwi, no? Siya, tanungin natin, abogado siya eh. Bakit siya nagbibigay? Bakit security risk ang dinadahilan niya? Hindi naman siya security advisor ni Saldico, di ba? So, ibig sabihin niya na alibay lang, palusot lang yan, di ba? In fact, Alibay lang. Ay, naku, papatay tayo. Congressman Tiangco, in the course of that interview, when I asked him about, the willingness to come home, eventually he said that his client is guilty of fear to come home, and that's the only thing that's preventing him from coming home and facing the accusations against him. To which he eventually admitted that fear is subjective. So this sort of bolsters what you just said a while ago. Na ano lang to, either he gets over that fear, and not make it as his alibi. Go ahead. Hindi, sa korte ba po pwede yung takot yung kliyente ko kaya hindi pupunta dito, kaya nagtatago sa ibang bansa? Walang batas ang maisasite na pwede yun. So alibay lang yan, diba? Palusot lang yan, maliwanag na palusot na ayaw niya lang kumarap dito sa kahit anong akusasyon sa kanya. Speaking of that accusation, Congressman, yun ang sinasabi niya. Kasi nabanggit natin sa kanya na dalawang tao ang naglalabas ng kanyang pangalan. It was you and the former Senate President Cheese Escudero during that Blue Ribbon Committee as well. Hindi lang. Pati si District Engineer Alcantara. Right. In the beginning. In the beginning. Ganun po yung nangyari. Ang sinasabi niya, bakit niya haharapin? Ano ba ang akusasyon? What kind of corruption did the former congressman allegedly commit? To which I asked him, and then he was saying, where's the evidence, in so many words? Would you agree that there is no evidence against Zaldico, that all of these are just accusations? Because the greatest proof... Di ba yan yung pinlay natin nung kahapon, nung sinasabi ng abogado, puro lang naman daw accusation, wala pa namang daw, sasagot mo, sige nga. Hindi kasi, importante ito si Tiangco ang unang nagbanggit kay Zaldico. As a matter of fact, siya yung may details, di ba? Yung mga insertion na ginawa, di umano, ni Zaldico, even not just doon sa kanyang party list, pero sa iba't ibang party list at sa iba't ibang distrito. Si Tiangco nag-details nun eh. Meron siyang PowerPoint yan eh. Would be the minutes of the small committee that hasn't seen the light of day yet, Congressman Tiangco. Yes, di ba? Ibig sabihin, kung meron man lang kahit konting good faith, di ba? Ang tagal-tagal na, no? I think it was early August nung sinasabi ko nasan yung minutes ng small committee. Ano na tayo ngayon? November, August, September, October, November, 3 buwan. Di ba? Ayaw man niyang ipadala yung minutes ng small committee. Di ba? So, ibig sabihin, ayaw lang talaga nila sumagot sa kahit ano, yun ang maliwanag dito. So, anong ebidensya? If I mean, the minutes of the small committee, would you agree that that's only one piece of evidence that's missing? Go ahead. Isa lang yun. Pangalawa, yung sinasabi na ni Engineer Alcantara na kapalit ng mga proyekto na ibinababa sa kanya, may 20 to 25% na kapalit yun, di ba? Di ba yun din yung sinasabi ko, di ba? Sabi ko, nakakapagtaka na mag-i-insert ka sa isang lugar na
hindi mo naman distrito. At yung mga congressman doon, di ba, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Abra, sinasabi na hindi nila hinihini yung mga projects na yan. At doon sa Oriental Mindoro, yung projects na doon ay insertion, may substandard, at SunWest ang contractor, di ba? I mean, dapat pagdugtungin natin yung mga bagay na yan. No? Pero maliwanag, ayaw lang niyang umuwi, ayaw lang niyang sagutin yung akusasyon, no? That was also a greater part of our interview, the separation between the person and the corporation. Mukhang malakas ang loob ng kanyang abogado, Congressman Tiangco, that they stand on solid ground. It is very clear to him Panoorin niyo yan. Maganda yung sinabi ni ano dyan. Tingnan ninyo. that there is that separation between the person and the corporation. What do you think about that? Is that a convenient cover-up? Kami na hindi malakas ang loob ng abogado. Kung malakas ang loob ng abogado, pinauwi na niya yung kliyente niya. Again, Yon, magandang kita yun. Kung malakas daw ang abogado, hindi sana pinauwi niya na. So anong ibig mo sabihin? Ibig mo bang sabihin, hindi malakas yung kanyang abogado dahil mahina? Ewan ko sa iyo, pero... sinasabi ko, hindi naman siya security consultant ni Saldico. Siya ay abogado ni Saldico, di ba? Ang abogado, papaapirin mo sa kahit anong venue yung kliyente kung confident ka. So, ibig sabihin, takot sila, sinasabi lang niya yun. Di ba? Kung confident sila, siharap niya yung kliyente niya. There was also one point in the interview, Congressman Tiangco, that I asked him, when did Congressman Zaldico feel that the tide was turning against him? Ang sinabi po niya ni Attorney Rondain, it's when he started to feel that he was going to be blamed, as if he had nothing to do with everything that's happening. Your reaction to that? Hindi mapapwede insertions na nangyari, di ba? Kung hindi niya alam. Okay, kung hindi niya alam, sino may alam? Siya lang may alam nun. The buck stops with him unless ituro niya kung sino yung nagluto sa kanya nun, di ba? Pero kung hindi niya may tuturo kung sino yung nagluto sa kanya nun, ibig sabihin, siya ang gumawa nun. Sino pa magagawa nun? Wala nang gagawa nun. Siya ang head ng BICAM. Siya ang head ng House Contingent doon sa BICAM. Congressman, ano ho sa dalawa ang nangyayari? Ayaw niyang umuwi? Or may pumipigil din sa kanyang... Yan. Ayaw niya umuwi o may pumipigil sa kanya? Naku po, patay tayo dyan. umuwi? Ayan ang hindi natin alam daw. Sabi ko nga, Ako alam ko. ayaw niyang umuwi o nag-usap siya, may pumipigil sa kanyang umuwi o nag-uusap sa may kausap siya na sinasabing mas mabuti na diyan ka na lang. Di ba? Tatlong bagay na yun. So, hindi natin alam kung alin doon sa tatlong yun. Who stands to benefit if Congressman Yan. Zaldico does Okay. not return home? Gusto ko yan follow-up mo, te. Gusto ko yan, ha? Sino ang makikinabang? Pag hindi siya umuwi. Ha? Hindi kasi ayaw pang tumbukin ito ni Tiangco eh. Okay. Siya ngayon, tignan natin yung sequence, di ba? Siya ang Committee on Appropriations. Sino ang directly na mas mataas sa kanya? Di ba? Ang directly na mas mataas sa kanya ay ang Speaker of the House, di ba? So, sabi nga ni Ombudsman Remulla, na kahit inelect yan ng in not so many words, no, hindi to verbatim, sinabi niya na kahit yan inelect sa House, Speaker's choice yan, di ba? Yeah. So, yun lang ang pwede niyang ituro sa ngayon, di ba? But ang nakakapagtaka niyan, when Speaker Martin Romualdez was still the Speaker of the House, wala siyang effort na pauwiin si Saldico, di ba? Yon. Nagkaroon lang ng Magandang punto yon. That's a good point, di ba? Una sabi nga ni Remulla, di ba meron yung may pananagutan dahil daw doon sa kanyang planong idemanda si Romualdez dahil doon sa siya ang speaker at that time. Oh. Kaya nga ang tanong dito bakit noong panahon ni speaker walang effort na pauwiin si Zaldico? Nagkaroon na lang ng effort, nagkaroon na ng clamor, kaya nga nag-resign si Romualdez at pinalitan ng isa at yun na yung isang nagsabing pauwiin na, di ba? But before nung Speaker of the House pa si Romualdez, bakit walang effort na pauwiin yung Zaldico na yan? Bakit? effort na pauwiin si Saldico noong napalitan na ang speaker. Yun, nakita natin agad na sinabi na pauwiin at inat short yung travel clearance ni Congressman Saldico. Correct. But noong si Speaker Martin Romualdez ang speaker, walang effort na ganyan. Walang attempt na pauwiin si Congressman Saldico. So long story short, the former Speaker, Martin Romualdez, stands to benefit if Zaldico does not return home. Is that... Grabe naman yung pantumbok mo, ate. Tinumbok mo kagad eh. Huwag mo masyadong itinututok. Tinutok mo kagad. Baka maano ka ni Tiangco niyan. what you're saying, Congressman? It would seem to be that way, di ba? Kasi Yung pasabihin, it seems to be that way. Wag diretso mo na. Dahil yung anas eh. hindi ganon, edi dapat pinilit na ni Speaker Martin Romualdez na pauwiin si Saldico dahil pwede niya sabihin, oy Saldi, ang laki-laki ng ginagawa mong problema dito, bakit hindi ka umuwi? Yan. Di ba?
It's been how many, I think we're on our more or less 50th day since the ICI was created. Marami na pong nakikita in the past days, hindi ba? It seems as if the ICI is going full throttle when it comes to these cases, these referrals. But from your vantage point, how will you assess, knowing what you know and whom you think should be held accountable? How will you assess the performance of the ICI? Ang alam ko lang yung ICI is very deliberate, no? Maingat na maingat sila. Kasi kami na dalawang beses ako napunta dyan. Sobrang ingat, iniingatan nila si Romualdez, hayop yan. Maingat na maingat sila. Kasi Sobrang ingat. kami na dalawang beses ako napunta dyan, di ba? Maingat na maingat sila, mabusisi sila sa mga tanong. Ang impression ko is mukhang gusto nila talaga kompleto yung ebidensya bago sila mag-file ng kaso. Yan ang impression ko, no? Pero na-realize ko din na may mga kailangan silang additional powers, no? That's why I filed the bill strengthening the powers of the ICI, no? Number one, binigyan natin sila ng contempt power, di ba? Kasi wala silang contempt power, so binabali wala lang. Katulad mo, si Saldi ko dalawang beses na inimbitahan, hindi man lang nagpunta, hindi nga naman sinagot yung sulat nila, no? So yun, number one, contempt powers. Number two, binigyan natin sila ng power to file a whole departure order. Number three, binigyan natin sila ng power to sequester and to file for sequestration and hold of assets, no? Para hindi nalalabas yung mga assets, para yung nangyari doon sa mga eroplano ng Misibis, no? Na alam naman natin yung Misibis kay Congressman Saldi ko ulit yun. So nailabas yun. So yun. Hindi din. Ditinay na naman ang abogado niya yun. Hindi. Nag-diverse na yan. Nag-diverse na. Kasi kahit yung eroplanong nawala, di ba? Eh, tsaka yung helicopter na nailipad na, dininay din ng abogado. Alam mo naman, kaya ka nga may abogado. Ang papatunay, wala talaga siyang balak na bumalik dito, no? Of course, sinasabi na naman ni nung abogado niya na magkaiba yung Misibis doon sa kay Saldi ko. Eh kung magkaiba yun, bakit nilabas yung mga properties na yun, no? Bakit dinala sa Malaysia? So, di ba? Yung Misibis, naalala nyo yung merong empleyadong in-interview ng Rappler. Di ba? Tapos andun si Saldi ko, kung ano yung sinasabi ng empleyado na yun. Tapos sasabihin nila, hindi ko nyo yun. makikita mo, tugma yung galaw ng mga korporasyon doon sa personalidad ni Saldi ko. Nang ang isa lang ang pinapakita na wala siyang balak na bumalik dito. Sabi mo kanina that it's Wala very talaga. it's very easy to put the pieces of the puzzle together. Pero ganun ba talaga kadali? Or what would be the evidence to prove that these are all connected? Ang sinasabi ko, Carmina, takot silang harapin. Yo. So kung takot silang harapin, yun ang nagpapatunay na malakas yung ebidensya. Otherwise, sino ba naman tao ang papayag na ikaw ang pag-iisipan, ikaw ang pagbibintangan nang hindi mo man lang ididepensa yung sarili mo? Di ba kung talagang inosente ka? Di ba? Ayun, common sense. Sino man tao papayag nun? Inaakusahan ka, ayaw mo man lang depensahan yung sarili mo. At yung ginagawa mo, kabaligtaran. Hindi mo sinasabi kung nasan ka. Yung assets ng supposedly, kiniklaim na kumpanya na hindi na siya involved, lumabas ng bansa. Makikita mo, isa lang yung galaw. Tapos yung dalawang tao, yung si Paul, tsaka si, Mark, no? Hindi rin nagpapakita. At ang rumor, kasama niya. So ano ibig sabihin nun, di ba? Ibig sabihin, kitang-kita naman natin kung ano yung ginagawa niya. The lawyer also made a mention of, in so many words, trial by publicity, ilabas ang ebidensya, wag lang itong sabi-sabi. Kayo po, kung kayo tatanungin. Nakita na kita, nadidistract ako nung hindi kita makita yan. Okay na. Bakit? Ano nangyari? Ay, naku, mag-aanuhan pa sila dyan. Hoy! Huwag na kayo mag-aanuhan dyan. Ay! Hindi daw, nadidistract daw siya nung hindi niya nakikita. Ay, ako naman nadidistract nung nakikita ka. Gago! Gulo niya! Yung Zoom po, hindi ko na-press yung kita-kita tayo para nadidistract ako na kausap. Ayan, kausap mo talaga ako. Ay, Okay, naku, so ayan yung sinasabi, Labas na yung bote. Ilabas na. wala tuloy ako. Yung sinasabi ni Na-distract ni siya. Attorney Ronda, yan lahat ito, sabi-sabi lang, lahat ito, linalabas lang sa publiko. Trial by publicity, that's what he's saying. But if I were to ask you, what is that one piece of evidence that you know you have that will link Zaldico to everything that's happening? Hindi po yung sabi-sabi ha, pisikal, konkretong ebidensya laban kay Zaldico. Okay, number one, sinabi ko may insertion, di ba? At the beginning, hindi ko masabi sa inyo kung ano yung kapalit ng insertion. Okay, ngayon, nung nag-testify si District Engineer Alcantara, sinabi niya na yung kapalit ng insertion ay 20% noong year 2020, nung unang taon, at nung sumunod na taon, naging 25%. No? Sinabi ni Engineer Alcantara na dinideliver niya yung pera doon sa kay Paul at kay Mark, either sa Valle Verde or doon sa Horizon Residences sa Shangri-La BGC, no? Yung direct testimony ni Engineer Alcantara. Sinabi ko rin sa isang interview na in the year 2023 for the 2024 budget, meron kasing mga proyekto sa Navotas na partially funded na lang. So gusto ko mapondohan ang buo para hindi na maghintay ulit ng isa pang taon at 2025 mapondohan. May nilapitan ako, sabi ko baka pwedeng pondohan na to ng buo, ang total nito 200 million para hindi na maghintay ng isa pang taon, no? So ang sagot sa akin after a few weeks
pwede, kaya lang may 10% taripa, kaya lang discounted daw yun, kaya 10% kasi may 50% discount. So it shows na talaga may 20% taripa yun. No? So, At kanino pupunta? Sino yung kinausap niyo po at kanino daw sabi ko kasi pupunta? kausapin, okay, isasabihin ko yan, pag lumabas na si Salvi ko, di ba, titignan natin muna. Kasi siyempre ayaw din natin na paghandaan nila. No? So may nilapitan ako, kasi ayoko siyang kausapin no, directly. No? So may nilapitan ako, sinabi ko na, request ko nga na madagdagan, ang sabi, after a few weeks, bumalik sa akin, okay na, nakausap na si Salvi, may tarifa yan. So ano pa bang hinahanap nating ebidensya? Liwanag ng ebidensya. Kaya na nga, yun nga yung sinasabi. Di ba? Itong abogado ni here's a witness, personal witness. Being a witness is an evidence. Ito na nga di ba? Sinasabi niya na bilang congressman at yung mga karanasan niya with Zaldico. Again, kung yung abogado ay naniniwala doon sa innocence ng kanyang kliyente, ang number one payo ng abogado is sagutin natin yan para matapos na to dahil wala ka namang itinatago. Ayo. Pero kung ginagamit na dahilan o palusot yung security threat, makikita natin na maliwanag na bakit silang sumagot. As I mentioned a while ago, it was you and the former Senate President Chis Escudero who first brought out the name of Zaldico, and even the former Speaker Martin Romualdez. The former Senate President has been taking a hit for all the reasons that we know. If you just look at the news cycles, but when you look at what's been happening to you, it's relatively quiet. How would you disabuse the? Tinitira din ako, di ba? Oh, how would Alam nyo, ito naisip ko lang kasi may mga nabasa akong statement dito sa statement nung sabi dito nung Roy Rondain, yung abogado, Rondain, sorry. I'm confident that if all the evidence was in, he will be acquitted. The problem is they're trying to build a non-bailable case against him. If that happens, they'll keep him in jail for the next 10 to 15 years while we are litigating. And even if we win, in the end, we already have lost because he will have lost 10 to 15 years of his life. Sagot nung si Tutoy sa yung assistant na ngayon ombudsman ni Remulla. Meron naman kasing ebidensya. May mga statement mo to the effect na nakatanggap mismo si Zaldico sa kanyang bahay. At sa tingin po namin, that's enough basis for probable cause. Ang problema kasi, Tutoy, puro kayo daldal. Ang problema kasi nauna yung daldal nyo. Ako, I'm really for dapat talagang makulong itong si Zaldico. Sana nga may meron kabayarang bitay sa mga kurap Di ba? Para sa akin, gusto kong makulong siya. That's my opinion. It's not a fact. It's an opinion na sana makulong siya sa mga pinagagawa niya. Okay? It's an opinion. The problem is, tayong lahat ay nagsasalita ng gayaan. Gusto namin ganito, gusto namin ganito. Hanggang wala kayong ginagawa. Kayong mga nasa ombudsman dyan, puro kayo daldal. Nauuna pa yung bibig ninyo kaysa yung kaso. Tumahimik na lang kayo. Nabibuisit lang tambay sa inyo Araw-araw, laman ng balita yan, pero putang ina inaantay nyo. Sasabihin nyo ngayon, meron na pala, pero bakit di nyo pakasuhan? Kaya tuloy nagkakaroon ng palusot itong abogado ni Zaldico dahil kayo may kasalanan, Tutoy. Hirap na hirap na si Chanko, How would you disabuse the minds? Sabi Oh, diba? ito lang po. Sinasabi kasi ng iba, Congressman Tiangco, parang hindi kasing lala. As if that's the benchmark. Pero ito ang tanong. Kasi there are those who think that you're sort of being spared because of the ties that bind. Because your wife is the president's cousin. So, what do you say to that observation that you're sort of being spared because of these ties? No, I'm not being spared. Look at tinitira din ako, Carmina, hinahanapan ng kung anong issue. Pero totoo itong sinasabi natin, ano magagawa natin, di ba? At nakita natin talaga na yung resulta nung ginawa nila, masama ang resulta dito sa mga proyekto, no? So, I'm not being spared, Carmina. I'm not being spared. I mean, I just don't mind it. I think that's the attitude I've always been taking, di ba? Kung tinitira ako, hindi ko lang pinapansin. Siguro, yun yung, hindi ko lang, basta yun lang, hindi ko lang pinapansin. Hindi ko pinapansin It doesn't affect me. I don't mind it. Because even if you're doing the best that you cannot expect naman everyone to like you, diba? And these people have resources, diba? I mean, ang daming resources niyan. Diba? I think it was in your interview na sinabi ko na yung tumitira pa sa akin, doon ko pa nakilala sa townhouse ni Speaker Martin Romualdez, diba? So, paano sasabihin na hindi ako tinitira? I think it was in your interview also na sinabi ko yun. Kaya hindi ko talaga pinapansin Congressman, while we're talking about this, the devastation in Cebu is just really something that's, breaks the hearts of many. And as we speak, the country is preparing for yet another storm to enter the Philippine area of responsibility. How would you reconcile the billions, maybe even trillions lost to these flood control projects, and then you looked at the devastation, the destruction that happened in Cebu? Hindi, talagang may, we have to make an audit, no? We have to make an audit. Okay, yung sa Cebu, bakit ba nangyari yun, di ba? Nag-fail ba yung flood control projects o meron pa bang mga flood control projects na hindi pa tapos, no? Wala akong let's go to Cebu. Since Cebu naman na yung pinag-uusapan dito, tingnan ninyo, meron akong nakita dito mga kababayan na tila
ang sisisihin na naman sa Cebu ay si Duterte. Ha? Itong si Auntie Claire, itong inilagay para i-troll ang mga Duterte, tila sinisisi na naman ng mga Duterte. Hayop din eh. Ang lala. Oh, ito ha. Dismayado naman ang gobernador ng Cebu sa kung paano sila binahan ng Bagyong Ay, Timor. sorry, not that one. This one. Sinisisi ni Cebu Governor Pam Barcuatro ang mga substandard na flood control project kaya binaha ang kanilang probinsya. Si Pangulong Bongbong Marcos naman ipinag-utos ng imbestigahan ang mga naturang proyekto. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Su. Substandard flood control project ang sinisisi ni Cebu Governor Pam Barcuatro kaya nararanasan ngayon ang pinakamalalang pagbaha sa kasaysayan ng lalawigan. Kung tutusin, 26.6 billion pesos ang kabuuang halaga ng mga flood control project sa Cebu pero hindi nito napigilan ang malawakang pagbaha. Ayon sa gobernadora, dapat managot ang may pakana sa mga substandard na proyekto. Naku. I think substandard yung mga flood control projects in that area. Hindi ganito yung said, never in the history. By far, this is the worst, flash flood caused by a typhoon that ever happened in the history of Cebu. Ito yung pinakagrabe. Actually, said, mas grabe pa tong Tino kaysa Odette. Kasi yung Odette, it was the wind. Itong Tino, flash flood. Ayon naman sa UP Resilience Institute, halo-halo ang dahilan sa pagbaha sa Cebu. Una ay may mga lugar raw talaga na nasa floodplain. Ibig sabihin yan ay posible talaga silang daanan o daluyan ng tubig mula sa mga ilog. Base doon sa mga nakikita ko, yung mga binaha ng mga subdivision, doon sa Azalea, doon sa Del Rio, doon sa Mandaue, sa Liloan, Talisay. Lahat ng mga nakikita ko doon, karamihan, or most of them, ay nandun sa floodplains. Na natukoy na yan ng mga lugar na bahain. So, ibig sabihin nun, dapat na-evacuate sila. Kasi may mga mapa naman na sinasabi na hazardous yung area sa baha. Isa ring dahilan ng rapid urbanization o biglang pagdami ng mga kabahayan sa mga munisipalidad. Posibleng nakaapekto rin daw ang pagmimina na nagresulta sa pagkalbo ng mga kabundukan na sana'y sasalo sa tubig ulan. Sa datos ng Malacanang, 343 flood control projects ang ginawa sa Cebu sa ilalim ng Duterte administration, habang may 168 flood control projects naman sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dapat daw masilip ang mga ito. Pinaiimbestigahan na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr. dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Nakita ninyo? Ulitin natin. Pagdami ng mga kabahayan sa mga munisipalidad. Posibleng nakaapekto rin daw ang pagmimina na nagresulta sa pagkalbo ng mga kabundukan na sana'y sasalo sa tubig ulan. Sa datos ng Malacanang, Ayan. 343 flood 343. Datos ng Malacanang. Sarili nilang datos. Meron silang sarili. Ang bilis. Puta, yung Ilocos Norte na tinatanong ni Chavit Singson hanggang ngayon, wala. Eto, meron kagad sila. Ano meron? control projects ang ginawa sa Cebu sa ilalim ng Duterte administration, habang may 168 flood control projects. Tanginang, ang galing. Yan ang sabi ko nga sa inyo. Yan ang tawag sa kasinungalingan. Ang kasinungalingan, para hindi halata, meron munang katotohanan ng kapiraso, tapos the rest kasinungalingan. So dito, sinasabi nila, nung panahon daw ni Marcos, may 100 plus. Nung panahon ni Duterte, may 300 plus. Pero ending nito, sino may kasalanan? Sigurado na naman yan. Ang ending nito, Duterte na naman. Naman, sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dapat daw, masilip ang mga ito. Pinaiimbestigahan na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun na. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr. dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Pinaiimbestigahan. Pinaiimbestigahan na. Tingnan nyo, ang resulta nito, eventually, Duterte na. Nananawagan naman ang palasyo sa gobernadora para tumulong sa investigasyon. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. At kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot, yan po ay welcome. Nagbabalita mula sa front. Nakita nyo na mga kababayan, ang lupit ano? May kasalanan na naman mga Duterte. Hayop talaga. Alam mo yun, si Pangulong Duterte noon, kabilin-bilinan niya noon, pagpasok niya sa gobyerno, forget about the past government. Huwag niyong sisihin na yung nakaraang gobyerno. Ang sabi niya is, tayo nang namumuno ngayon. So dapat solusyonan. Hindi yung ito, halatang-halata yung twist Di ba? Na parang, sandali. Hindi usapan dito yung una-una, questionable yung mga data. Di ba? Sino nagsabi niyan? Di ba? Malacanang, maniniwala ka dyan. Laging fake news yan. Sobrang fake news yan. Araw-araw nagpe-fake news yan. So hindi ka maniniwala dyan sa tao na yan. Pero sabihin na natin, let's assume, totoo yan. Kayo na nakaupo. Bakit ninyo hinayaan yung quote-unquote 100 plus ninyo? Di sana kung may kasalanan talaga, assuming na totoo yan sinasabi mo, pero malabo talaga. Assuming na natin meron. Di sana, nung nalaman ninyo na, ang daming hindi ginawa nun, di gawin na natin ngayon, ayusin na natin. Hindi nyo pa rin ginawa. So ibig sabihin, talagang merong katiwali ang nangyari ngayon. Di ba? Malala. At saka isipin nyo,
Ito na lang simpleng-simple. Bakit dati hindi naman ganyan katindi ang baha dyan? Bakit ngayon ganyan katindi? Sabihin na natin again, totoo yung mga data mo. Bakit hindi nagbabaha ng ganyang katindi? Ibig sabihin, yung mga ghost tuloy, yung mga flood control project noon, maayos. Yung flood control project ngayon, ghost project. Di ba? Huwag na tayo magpaikot-ikot. That's the reality of life. Merong ganun talagang eksena. Palusot ninyo, halatang halata Sus. Di ba? Anyway, talaga namang syempre, yan po ang kanilang packaging. Pero dito ka magtataka. Ito, matinding pagtataka ho ito. Matindi. Mantakin mo sa lahat po nangyari dito sa Cebu. Kailan lang dumalaw ang presidente? Ngayon, after 2 days or 1 day. Sabihin na natin 1 day. Pero merong hindi dumadalaw at walang hindi tumutulong. Sino yun? Ito, yan. EDCA sites to be used for disaster relief. Diba? Yung EDCA na yan, supposedly para daw yan sa disaster. Bakit hindi ata natin nararamdaman? Kasi yan na sinabi nila noon tutulong tong, ito. Baka sabihin ninyo nagsisinungaling ako, may news niyan. We have the EDCA sites. I thought these EDCA sites are there to help us during in times of need, during natural disasters. Nasaan na yung ating friends, partners, and allies? Wala. Dr. Michael Batu. Wala yan, sir. Ikaw naman. Para-pareho pa kami ng damit, Nag-usap tayo. Hindi, Amerikanin kanya. Na lagi nilang sinasabi. And again, these friends, partners, and allies, it's just a motherhood statement, unfortunately, from the Americans. Hindi sila pwedeng asahan sa mga ganitong panahon. Look at what's going on. Diba? May lindol, bumagyo. Nasaan na yung mga EDCA sites na? We are just being used by the military-industrial complex ng Estados Unidos para magkaroon ng demand dun sa mga weapons at armas na pinoproduce nila. Hindi, baka naman pinagbabaril nila yung puno. Hindi, alam niyo mga kababayan, ito yung nakakalimutan ata ng na supposedly, yung EDSA sites na yan, yung EDCA, supposedly, yung mga training na yan yung gagamitin daw sa pagtulong, di ba? Sa mga disaster. Pero naramdaman niyo po ba? Yung mga EDCA na yan, naramdaman niyo po ba? Parang hindi, di ba? Ayaw ko sa inyo. Pero tila hindi ko nararamdaman yan.